morning. Tapos na yung 2 days off, mamaya pasok na ulit. Etong day off ko na to, wala akong ibang ginawa kundi magpahinga tsaka mag-edit ng videos. Which is nice kasi tingin ko kailangan ko talaga ng mga pahinga na yun. Medyo maaga-aga pa so meron pa akong time para mag-workout mamaya. I'm 35 years old and kailangan ko na talaga ipasok ulit yung fitness sa buhay ko. Ewan ko ba, napaka-into fitness ko dati, sabay ngayon tamad na ako gawin. Alam mo yung mga tao na titino lang kapag may naramdaman na or may tama na, pag sinabi na ng doktor na kailangan mo gawin to, ganto ganyan. Lagi ko sinasabi sa sarili ko na hindi ko nahihintayin mangyari yung ganun. Hindi muna ako kumukuha ng gym membership kasi nasasayang lang. Ilang beses na nagbayad ako for 1 month tapos naka-attend lang ako siguro mga 1 linggo. Yung pinaka-workout plan ko, 30 minutes per day, push-up, pull-ups, saka squats lang. Kung kaya pa siguro ng oras, yung pinaka-cardio ko siguro light walk kasama yung mga aso. By the way, may gusto lang ako i-share sa inyo. Meron kaming kapitbahay doon na matanda na siya tapos marami siyang alagang aso. Ang sabi, yung matanda daw nagkasakit na, matandang lalaki. Ang tagal ko na siyang hindi nakikita tapos every morning aabutan ko pa yung nakasakay lang sa e-bike. Parang nakakalungkot lang na naiwan niya yung mga aso niya dyan. Pero buti na lang meron kaming mabait na kapitbahay. Dun sa kabila naman, sa tapat ng bahay nila mismo na binibigyan ng pagkain yung mga aso niya na naiwan. Dito sa amin, ang pinakaingay lang na maririnig mo buong maghapon, yung tahol ng aso. Ganito yung definition ko ng chill. No, cellphone, pinaka-distraction ko lang yan. Nagre-record ng camera but that's it. Yung style ng pag-vlog ko ngayon is most of the time, iniiwan ko lang na nagre-record yung camera tapos sasabihin ko na lang kung ano yung mga masasabi ko or ano yung mga papasok sa isip ko. Bago mag-workout, let's do some drone montage. Let's go! So ayun, pauwi na tayo kaso bigla naman ako nagutom. Gusto kong mag-burger kaso hindi ko alam kung anong brand or anong food stand. Parang namimiss ko bigla yung Angel's Burger. Parang hinahanap ko rin yung Minute Burger kung familiar kayo doon. Sa Minute Burger kasi meron pang iba-ibang flavor. Favorite ko doon yung last time yung pizza. Meron silang pizza flavor na burger. Minsan ka makakita nun, di ba? Burger na nga, pizza pa yung flavor. Since hindi ko ba talaga nagagawa yung talagang mag-focus dun sa iba't ibang lasa ng mga burger na available dito. Yung general na available lang, hindi yung putya, dadayo ka pa sa Bulacan para lang mabili tong burger na to. Hindi. Yung mga klase ng mga burger lang na, yung mabibili mo lang kung saan. Halimbawa, McDo, Jollibee, Angel's Burger, Minute Burger, Zarks. Tingin ko marami pang ibang brand dyan na pwede ko i-try. Tapos parang gusto ko sila i-compare. Kaso hindi lang ako sure kung meron pang malapit na Angel's Burger sa amin. Hindi ko na nga maalala kung kailan pa ulit ako nakakita ng Angel's Burger. Last time na nakita ko yata yung stand na yun, sa Tagaytay pa. Susubukan ko maghanap along Gentry ng Angel's Burger. Subukan ko nga sa Google Map. Angel's Burger. Ayun, naalala ko na merong Angel's Burger dun sa may Malagasang kaso wala siyang parking. So ang hirap bumili kasi talagang along the road, ang tight pa tapos daming dumadaan na sasakyan, traffic, prone sa traffic yung area. Shit, gusto bigla mag-Angel's Burger. Okay, so since sasadyain ko pa ng masyado yung Angel's Burger, ganito na lang gagawin ko. Ang itatry ko munang burger is yung sa McDonald's tsaka sa Jollibee. Susubukan ko yung mga burger nila. Tapos, para fair, ang itatry ko lang sa kanila is yung mga base or entry level lang nila ng burger, usually cheeseburger. Meron akong madadaanan na Burger King, McDo, Jollibee dito sa may Vermosa. Ang kaso naman, hindi ko mauubos yun kapag yung tatlo agad na yun yung binili ko. So, yung itatry ko muna, yung Jollibee tsaka yung McDo. Let's go!
Yung lagi ko in-order dito sa McDo, yung crispy chicken sandwich, but this time yung orderin ko lang yung cheeseburger. Tapos next is yung cheeseburger lang din ng Jollibee. Hindi ko alam bakit trip na trip ko mag-burger ngayon bigla. Naghahanap lang ako ng Angel's Burger kapag galing sa inuman, may hangover. But ngayon wala naman akong hangover pero kakaiba yung cravings ko ngayon sa beef na burger. Hi, good morning. Welcome to McDonald's. Direct reminder kay order. For 10:30 pa po sa cheeseburger, burger McDo at crispy chicken sandwich. Max Saver meal lang yung meron nila so hindi ako masyado familiar doon. Sabi nung babae, basta patty tsaka meron daw siya kasamang cheese. So I think i-consider ko na yun as regular na cheeseburger lang. Pinaka magiging labanan kasi dito tingin ko yung lasa tsaka yung juiciness ng patty. Tingin ko lang. Okay, so ito na yung cheeseburger ng McDo. Ang liit niya lang talaga. Matikbitin sa akin to. So talagang kailangan ko bumili ng isa pang burger. Try naman natin sa Jollibee. Sa Chowking for sure walang burger dyan. Yung mga gantong klaseng kakapal ng ulap, yung masarap i-timelapse nyo. Pakita ko sa inyo. Mas maganda siya tignan dito sa LCD ng camera. Legit yung tagal dito, as in kanina pa. Ano bang meron? Since matagal naman tong sa Jollibee, palalamigin ko muna tong burger ng McDo. Doon ko muna siya ilalagay sa gilid. Yan. Para natutut na, alam mo yun, dadaanan ng aircon. Hi po, good morning po. Crunch chicken sandwich, sir, na barbecue. Ay, hindi. Cheesy ang burger po. So, ayun. Kamali pa nga. Okay lang, ganun talaga minsan nangyayari. Siguro kung kupa lang talaga ako, tapos tinanggap ko yung order na yun. Cheesy barbecue burger. Tama ba? Parang yun yata yung binanggit niya. Since nagkamali, sana naman hindi madaliin yung burger. Ayun. Thank you po. Okay, sige. Thank you. Packaging, McDo, Jollibee. Pagdating sa size, parang parehas lang sila. Actually, parehas lang talaga sila. Mas mabigat lang sa pakiramdam tong Jollibee. Hindi ko alam kung bakit. Yung amoy ng cheeseburger ng McDo, sakto lang, pwede na. Hindi yung amoy na may excite ka kainin. Alam mo yan. Tapos ito naman sa Jollibee. Wala, parehas lang din sila halos ng amoy nung cheeseburger ng McDo. Ah, shit. Ayun, meron din pala tong cheese. Palalamigin muna natin tong sa Jollibee habang kinakain natin yung sa McDo. Yan ah. Cheese, tsaka patty lang. Yung sa Jollibee, cheese, tsaka patty, tapos may, ano ba yan? Thousand Island ba yan? Mayonnaise? I mean, goods naman ako sa mayonnaise. Parang parehas lang sila. Tingnan natin itong sa Jollibee. Yung sa Jollibee, alam mong Pilipino talaga yung gumawa. Basta merong kakaibang lasa yung burger ng Jollibee. Like, hindi ko alam, basta pagkagat mo parang meron siyang aroma or something. Pero hindi ibig sabihin nun na masarap. Malaki lang talaga yung difference nila kasi nga hindi sa mas masarap tong sa Jollibee. Pero, hindi, siguro mas masarap nga kasi meron siyang kakaibang lasa eh. Mas malakas lang yung lasa ng mayonnaise nito. Like, umiibabaw talaga. Sa McDo, sakto lang. Alam mo yung burger na para sa mga matatandang nagme-maintenance na McDo. Yung burger na parang sagana siguro sa Betchin, Jollibee. Yung buns nila mas fluffy yung sa McDo, pero parang mas malambot pa rin yung sa Jollibee kasi hindi ko alam kung nabasa na ng tubig or what. Masa-masa kasi siya. Siguro moist lang talaga to kasi mainit yung patty. Hindi naman siya mukhang nilublob sa tubig tapos sinerve sa akin. Parang hindi naman gano'n. Ayun! Mas malasa yung cheese nung Yum Burger. Yun yung parang hindi ko mag-gets kanina pa. Mas manalo yung cheese nung isa kaysa dito sa McDo kasi gaya nga nung sabi ko kanina, siguro para sa mga matatandang nagme-maintenance to. Or may diabetes or high blood, hindi ko alam. Parang may lasa pa yung mga pagkain sa ospital. Siguro kasi pang breakfast lang to. Hindi. Cheesy Burger McDo. So, eto na yun. Scale ng 1 to 10, 10 yung masarap, 1 yung hindi. Yung Burger McDo, 4. Yung Cheesy Yum Burger ng Jollibee, dahil sa Betchin, dahil sa cheese,
siguro pwede na siya as 5. Okay naman, wala naman yung gutom ko, pero siguro mas satisfying kapag Angel's Burger yung nakain ko. Tingin ko. Kung familiar kayo sa Angel's Burger tapos matagal nyo na talaga siya nakakain, tapos gagawin nyo yung ganito, yung bigla nyo ikukumpara yung tatlo, Angel's Burger, Cheesy Burger ng McDo, tsaka yung Yum Cheeseburger ng Jollibee. Again, para fair sa Angel's Burger, imamatch lang natin yung laban. Hindi ko lang alam kung anong updated na presyo ng Angel's Burger para dun sa buy one take one nila or kung meron pa ring promo na ganun. Pero pag pinagkumpara mo pa rin talaga yung tatlo, Angel's Burger pa rin ako kahit yung patty nun halos kasing payat ng Katlea notebook na paubos na. Di bale next time meron naman ako madadaanan na Angel's Burger. I'll make sure na bibili talaga ako dun. Hindi to sponsored ng Angel's Burger, fan lang talaga ako. Pero yung isa sa tanong doon, bakit nga ba masarap yung Angel's Burger? Like, ano yung meron? Yung betchin din ba o ano? Ano, traffic po. Okay. Mas worth it sa Angel's Burger kaysa sa McDo or Jollibee na cheeseburger lang nila. Lalo't kung naghahanap kayo nung affordable lang talaga. Pabili. Ate, pa-order nga. Yung cheese lang isa lang. Ayos na ya. May nakita na tayong Angel's Burger na along the way lang. Ted, dito lang ako sa loob ng sasakyan Senyas ka na lang pag ano. Thank you. So ayun, niluluto na yung Angel's Burger. Sabi ko senyas na lang siya kapag luto na. Cheeseburger lang din yung in-order ko dito. 50 pesos siya. So, meron pa rin mga 30 to 40 pesos na difference sa Jollibee tsaka sa McDo na one piece na burger lang. Hindi kagaya dito buy one take one. Nakita ko yung burger patty nila medyo parang kumapal na ng bahagya. Hindi na kagaya noon. Yung pinaka naiwan na lasa talaga yung sa burger ng Jollibee. Hindi ko alam kung betchin ba yun o ano. Ang next na gusto ko hanapin is yung Minute Burger. Katapatan nito yun nung Angels. Doon medyo mas mahal yata ng konti yung mga burger. Pero, yun yung sinasabi ko kanina na merong pizza flavor. Ito na, tapos na yata. Okay, thank you. Ito na, panis. Okay lang, di naman ako nadi-disappoint. Pero dito pa lang nakikita ko na manipis pa rin yung patty nila. Pero, konti na lang, kasing laki na siguro nung sa Jollibee tsaka sa McDo. Mainit pa pero gusto ko na kainin. Cheeseburger lang din talaga yan. Ito yung pinakamabango sa tatlo. So yan, kung makikita nyo parang wala siyang halong mayonnaise. Cheese lang talaga, tsaka yung patty. Meron pala mayo tsaka ketchup. Ito walang panghalong bullshit talaga. Mas panalo to talaga kaysa sa mga Jollibee tsaka McDo. Hindi ko alam kung dahil sa betchin pero kung lasa talaga yung hanap mo, mas panalo to. Tsaka ang bango niya pa habang kinakagat mo maamoy mo yung burger. Maganda pa doon, buy one take one. So meron pa akong isang extra. Basic na basic lang yung burger nila pero sapul talaga eh. Sana may mas malapit na Angel's Burger sa Alabang. Next na target natin, yung Minute Burger naman. Mahirap lang dito sa pwesto nito, alanganin, wala silang parking. Tabing kalsada talaga mismo tapos kailangan mag-hazard ka or itatabi mo talaga ng sobra. Ang masasabi ko dito yung close fight, yung burger ng Jollibee, pati ng Angel's Burger. Yung mga next na itetesting natin, Minute Burger, Army Navy, Burger King, ano pa ba yung mga burger dyan? Zarks. Hindi ko sinasabing yung pinakamasarap yung Angel's Burger. Ang sinasabi ko lang, sa mga ganong level ng presyoan, alam nyo na kung ano yung pipiliin next time. At least ako alam ko na kung ano yung pipiliin. Tapos buy one, take one pa. Yun yung panalo talaga dun eh. Nga pala yung presyo niya, 50 pesos lang. So kung meron kang 100 pesos, tapos bigla kang nagutom, bigla mong naisipan mag-burger ng cheeseburger, dami ko ilang beses ko na binabanggit yung burger. Pag bumili ka ng halagang 100 pesos, meron ka ng instant 4 na burgers. So ayun, maulan na naman. May paparating na namang bagyo kaya ganito. Pero hindi naman yata kami sa pool dito ng direkta sa Cavite. Pero kung makikita nyo, ayan. Dapat bibili ako ng dog food. Ang kaso naman, sarado pa yung store.
Pero buti na lang meron pang pagkain yung mga aso sa bahay. Larga na muna tayo kasi wala naman tayo napala dito sa palengke. Sobrang wala akong interest when it comes to politics. Bihira lang din yung mga tao na kinakausap ko tungkol dito, minsan wala. Yung dahilan kung bakit hindi ako interesado pag-usapan yung politics is tingin ko hindi ako smart enough pagdating sa bagay na yan. For me, it's too complicated, subjective, and dangerous para pag-usapan. But one thing I know for sure, yung politics or yung governance dito sa Pilipinas is just a lost cause na. Sa 35 years na nabubuhay ako and siguro roughly mga 20 years of my life na naging aware na talaga ako kung ano man yung nangyayari sa paligid. Sa gantong edad, alam mo na kung gaano ka fucked up and garbage yung corruption and yung mga namumuno sa Pilipinas. Bihirang-bihira yung masasabi mo na okay, minsan okay sa'yo, sa iba hindi. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, napaka-subjective when it comes to politics kasi hindi lahat ng tao pwede mag-agree sa isang bagay. And I think it's fine kasi kahit saan ka naman mapunta, and for sure naman, nung unang panahon pa, nung hindi pa tayo nabubuhay, ganyan talaga yung kalakaran when it comes to politics. Yesterday, September 21, hindi ko alam kung ano yung term doon, but hindi iba pa rin yata siya sa people power na nangyari before. Para sa akin lang to pero tingin ko yung rally kahapon hindi kasing powerful or impactful ng people power na nangyari before. Dito sa Pilipinas nagkaroon ng mga DDS, kakamping, alam mo yung mga kanya-kanyang gusto nila maging leader. But yesterday tingin ko nagkaroon ng unity yung mga side na yun. Tingin ko lang. And iisa lang din yung ayaw nila. Yung fucked up and yung corruption na nangyayari dito sa Pilipinas na sobrang tagal na. No disrespect, but yung mga matagal nang lumalaban noon para mapabuti or mapaganda yung Pilipinas or maalis yung corruption, patay na. Ang dami sa kanila. Namatay na lang yung mga lolo't lola natin ng ganito ka basura yung Pilipinas, ganito ka garbage. Naunahan kasi yung Pilipinas ng mga leaders na greedy and may kanya-kanyang agenda. And wala na tayong magagawa doon, ganun talaga. Like, lahat tayo may kanya-kanyang desire. It's just that we're unfortunate kasi yung mga namuno, na kanya-kanyang namuno dyan sa mga pamahalaan na yan, ganun talaga kakorap. Like, sobrang kademonyohan na talaga. And sobrang nagigets ko yung pinaglalaban ng mga tao kahapon kasi yung iba sa kanila mga, naghalo yung millennial, yung mga boomer, tsaka yung Gen Z. Ang sa akin lang dun is sana merong magbunga kung ano man yung ginawa nila kahapon. I-set aside na natin yung mga nanggulo or kung ano pa yung mga ibang agenda kahapon. But yung pinaka-general talaga na pinaglalaban lang naman nila dun is dapat may managot itong sa recent corruption issue na nangyayari na involved yung DPWH. Kasi kahit kaninong individual, kahit sa akin, ang sakit nun, like nagtatrabaho ka, tapos may matatanggap kang sahod, hindi buo, mapupunta dun sa tax, tapos ganun lang yung nangyayari. Kung working citizen ka na, tapos meron ka na rin mga priority sa buhay, and then yung mga tax na yan na kaliwat kanan, talagang may impact sa sa mga bagay na pinaghihirapan mo, nakakabuwisit talaga. Sana magkaroon ng resulta yung effort kahapon. Sana may magbago, sana may managot, sana may makulong. Nakakapagod na kasi kung paano mo makita kung gaano ka fucked up yung sistema talaga dito sa Pilipinas. As in, imagine everyday yung dinadaanan mong kalsada, yung kapag bumabagyo, bumabaha, kasi wala silang maayos na sistema, pero ang dami namang funds na napapakawalan para doon. Iba pa rin yung alam mong merong nakakalamang ng sobra-sobra. Tapos merong mga talagang nasa baba na yung kawawa talaga. Wala akong pinapanigan sa kakamping, sa DDS. Again, politics, for me, nonsense pa rin pagtalunan and sirain yung relationship mo or yung friendship mo when it comes to politics. But sana kahapon, yung mga nag-unite na mga kanya-kanyang grupo, magbunga talaga yung effort nila. Kasi kung walang mangyayari sa ginawa nila kahapon, imagine kung gaano kasakit yun. Like paano yung mabubuhay and tsatsagain mo na lang kung anong klaseng sistema meron tayo dito, di ba? And kung magkakaroon man ng improvement sa pangyayari kahapon, sana for long term na and sana permanente. Hindi yung gaganda lang saglit, may makukulong lang saglit and then lalaya na naman, tapos magkakaroon na naman ng ganong klaseng korupsyon. Yung healthcare system palang fucked up na. Tapos ganun, pagdadaanan mo pa yung ibang klaseng corruption sa ibang department. Sagwa talaga. In-open up ko lang kung ano yung nasa sa loob ko pagdating sa bagay na yan dito sa video na to.
Yun lang yung pinaka-concern and kinakatakot ko dun is talagang mabaliwala lang yung effort ng magkaibang grupo na yesterday nag-unite. Dapat talaga may makulong and may managot and kung sino man yung papalit sa kanila sa mga position na yun, sana mas maayos. Alam mo na nga pagdating sa government natin, ang dami ng hindi fair or hindi patas sa maraming bagay tapos gagawin pa nilang sobrang obvious yung pagiging unfair nila sa regular na tao lang. So yun lang, nag-rant lang talaga ako and binanggit ko lang talaga kung ano yung concern ko sa bagay na yun. At the end of the day, it's up to you kung paano ka mabubuhay and kung paano mo i-force yung sarili mo mag-adapt sa gantong klaseng basura na sistema. That's it for me guys. Thank you all for watching. Ganun talaga, pilitin na lang natin mabuhay sa sistema kung ano meron tayo ngayon. Kung mapapabuti man, edi okay. Kung hindi, mabuhay na lang ng tama. Do whatever you want to do as long as hindi ka nananakit ng ibang tao, hindi ka nantatapak ng ibang tao. Yun na yun. Since papasok pa lang yung bagyo dito sa Pilipinas, or eto yatang Cavite, parang nasa edge yata nung bagyo, ang bilis ng mga galaw ng ulap tapos I think this is the perfect time para kumuha ng time-lapse. Thank you all for watching and see you again next time. Peace.